Kinikilig-kilig, tumitibok-tibok. So, yung puso ko ngayon, kung tatanungin, masaya siya. Masaya. Yun, hindi ko alam. Ang sarap sa heart. Pakinggan ang kwentong puso and don't judge. Oo, sobrang saya yung kasama. Hindi ko alam. Pero pag magkasama kami, parang natatanggal yung pagod ko, ganun, nawawala yung lungkot ko. Happy heart lang. Masaya siya maging kaibigan, tas hindi ko din po talaga in-expect na magiging close kami. Tas hindi ko po in-expect na magiging sobrang komportable namin sa isa't isa. Andito lang ako palagi. Si Gail yung tipo ng tao na parang katulad ko siya. Kung gaano ako ka-sweet sa mga tao, kung gaano ko sila i-encourage. Minsan sa buhay, may makakatagpo kang akala mo dumaan lang. Ano po nag-start nung yung nakakasama-sama namin siya sa live, kami nila Yenny. Kasi, di ba, kami lang po tatlo. Yung nabansagan pa nga kami ng Minions noon. Tapos, nasama-sama po siya doon sa live. Tapos, tinuturuan niya kami doon. Tapos, ayun, feeling ko doon nag-start. Tapos, doon na din kami naging close talaga. As in, close kami. Yun pala, may something. May namumuong level of sweetness na di mo kayang i-explain. Pero, nai-express ng sobra. Alam mo yung pakiramdam na natagpuan ko yung katapat ko, ganun. And, she's good kasi, she's good! Hindi ko naman explain basta she's a good friend. And, hindi ko in-expect na darating pala yung isang tulad niya sa akin. Hindi ko alam. Kinikilig ako. Hindi ko alam kasi siguro. Pinapag-usapan na naman namin. And yung feelings namin is mutual. Like, pinag-usapan namin privately. Like, ano nararamdaman mo? Sabi niya, gusto kita. Sabi ko, gusto din ko. Yun nga po, nag-usap kami ni Angge last time din po ata na kung ano nga pong meron kasi halata naman din kasi na may something po sa amin. Halata din ng iba. Nagkagustuhan kami. Ngayon, kasi ang hirap kapag girl to girl, di mo alam kung may ligawan bang ganun. Pero, it's more than a friend, ganun. And, ayun din. Nagsiset na kami ng boundaries sa each other. Pero hindi ko pa talaga alam kung anong score namin. Pero, there's something. Araw-araw kasi lumalalim Tapos, ayun nga, finiflex na namin yung isa't isa sa social media, which is never ko na-experience sa iba. Siya lang talaga yung nagparana sa akin ng ganun. And, ginagawa niya yon ng kusa na hindi ko naman talaga inaas, ganun. Bigla niya lang akong pinagmamalaki, which is, lalo talaga lumalalim yung feelings. And pati naman siya, ganun din nararamdaman. Grabe, sobrang bilis ng yung sa hashtag namin, di ba, yung mga edits po na pinopost ng ibang mga fans, sobrang bilis po nun. Hindi ko na po alam kung nasa ilan na siya ngayon. Tapos, ayun, sarap sa puso kasi ang dami rin nakaka-appreciate sa aming dalawa, hindi lang sa aming dalawa, kundi sa kanya, pati sa akin din po mismo. Yung difference dun is, dun sa isa, walang chance. Like, walang patutunguhan. Like, hanggang dun lang. Hanggang friends lang. Pero kay Gail, nakikita ko may chance. And, ayun, may chance na maging more than friends. Hindi ko alam kung bakit kino-compare kaming dalawa kasi sobrang iba naman yung sila sa amin ngayon. At saka, basta sobrang iba po Iba po talaga yung ganap nila dati sa ganap namin ngayon. Base sa nalalaman kong story and sa mga nakikita ko po dati. Tsaka wala naman po ako dito para makipag-kompetensya doon. Kasi nakafocus lang din po ako sa kung ano meron sa amin ngayon. At sa pagkakataong ito, pumasok ang ilan para mang-bash. But this is what Angge has to say. Ang hirap i-handle ng mga bashers ngayon kasi nga, ayun, nakasanayan nila yung wangge and
to be honest, malaki talaga yung Wangge. Malaki talaga yung impact ng Wangge. Pero kasi, nandito na ako sa point ng buhay ko na wala na akong pakialam sa mga basher, sa mga sasabihin ng iba. Susundin ko kung anong nagpapasaya sa akin at kung saan may peace of mind ako. Kaya, ayun. Bahala sila sa buhay nila. Basta masaya ako, yun na yun. Kahit papano, tinitreasure ko pa rin yung memories namin together. Although, may kanya-kanya na talaga kaming buhay. Like, focus na din siya sa sarili niyang career, sa sarili niyang fandom. And masaya naman ako para sa kanya. And parang parang need na namin i-remove yung isa't isa sa buhay namin para sa peace of mind namin. Kasi naging toxic talaga yung fandom, and kami dalawa, nahirapan kami, na-stress kami, ganun, naipit kami. So, parang mas naging better yung cut off na lang talaga. May part po na nabobother ako, lalo na syempre pag wala naman akong intention, di ba may collab po kami, tapos may mga video kami may video ako na pinopost na kasama ko si Angge. Tapos yung iba po nagko-comment doon ng about sa Wangge, ganun na, sinasabi nila mas okay daw yung ganun, ganyan. Tapos syempre masakit din sa part ko yung ganun. Pero, wala naman akong karapatan din magsalita against sa kanila kasi wala naman akong problema sa kanilang dalawa kasi yun nga, labas ako sa love team nila kasi iba yung sa amin yun. Tapos, ayun, pero hanggat kaya ko, iniiwasan ko po yung mga ganun kasi ayoko pong ma-stress yung sarili ko sa mga bash-bash na yan kasi hindi naman po nila alam kung ano yung totoong nangyayari dito sa loob ng mansion kaysa sa nakikita nila sa public or sa mga videos na na-upload po sa social media accounts. Kahit may ganitong ganap na nakakabother kay Gail, may isang tao na forever laman ng puso niya na di siya hinuhusgahan. Yung pinaka-latest na project ko bago siya mawala, yung sa Realme po na phone, sobrang tuwan-tuwa siya nun. Tapos, gusto niya rin po akong pag-auditionin sa mga parang ganito po na type beat ng Daos of Collab. Basta sa mga, may exposure ka talaga na malaki. Kaya nasasayangan ako kasi, hindi niya nasaksihan yung pagpasok ko din dito. Kasi po pag may mga little shoots lang ako, tapos mga exposure sa TV, talagang grabe siya sumuporta. Tapos ipopost niya lahat yun. Talagang mararamdaman mo na proud siya sa'yo, yung ganun po. May umaalis. Happy din ako na healthy ka ngayon, na nasa tamang circle of friends ka, and nasa tamang fandom ka, and alam ko naman na pang-iingatan ka ng mga fandoms mo. Gusto ko lang malaman mo na kahit hindi na tayo nag-uusap, kahit hindi na tayo magkaibigan like before, nandito pa rin ako, suportahan ka, and I hope one day, pag pinagkita ulit tayo, sana malinis na yung puso natin. And kung ano man nangyari sa atin, kung ano man ginawa mong, kung ano man nagawa mo, I forgive you kahit di ka mag-sorry. Kasi, alam mo naman, kahit pa paano minahal talaga kita ng totoo. Yung iba naman, iniwan ka nga, pero di naman nila sadya. Baka maiyak ako! Hi ma! Nagagawa ko na yung gusto mo para sa akin. Kasi di ba dati, hindi ko nagagawa to kasi natatakot ako na ako lang mag-isa. Kasi nasanay ako na palagi mo akong inaasikaso, na palagi mo ako sinasamahan sa mga alis ko, na ikaw palagi yung aasikaso sa akin, pagdating sa gamit. Tapos ayun, unti-unti ko na siyang nagagawa, and sobrang sayang kasi hindi mo na to nasaksihan. Alam ko, isa din to talaga sa gusto mo sa akin, and sana proud ka kasi kinakaya ko, and sana na-appreciate mo ako ngayon kasi nakakatulong din talaga ako kay La Papa, lalo na ngayon hindi pa nakakabalik ng tuluyan si Papa sa work. At may dumarating, and hopefully, sana all. Para kay Angge, gusto ko lang sabihin sa'yo na andito lang ako palagi. Sana nakikita mo yun. Kasi, nalaman ko yung side ng kwento mo. So, naiintindihan kita. Kaya, ayun, I always got your back, man. And then,
hindi lang naman ako, kundi yung mga friends din natin dito. And masisigurado ko sa'yo na hindi kami aalis or hindi ka namin iiwan sa ere. Lalo na pag nagkaroon ng gulo or gumulo yung ganap. Kasi alam ko yung mga ganap na yun, wala pa yan sa problema darating. Alam ko sa susunod meron pang mas malala. So ayun, gusto ko lang sabihin na hindi ako aalis. And yan, dito na ako palagi. The House of Collab supports a positive, diverse, all-gender community. We love you all.